Ang pagtitiwala ay isang bagay na hindi basta-bastang binibigay. Para itong pag-aani na hindi sapat ang pagtatanim lang. Kailangan mo itong alagaan kada araw mula sa binhi hanggang sa lumaki at mamunga. Ikaw kabarangay, ano ang gagawin mo kung ikaw mismo ang nakasira sa tiwalang pinaghirapan mong mabuo? Dear Papa Dudu, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Gusto ko lamang pong unahan ang lahat at ipaalam sa inyo na sinadya ko pong palitan ang pangalan ng mga tao na mababanggit para po mapanatili ko ang privacy namin. At tulad po ng pakiusap ko na kasama ng sulat na ito ay umaasa at nagtitiwala po ako na itatago ninyo ang identity ko. Simulan ko pong muli ang kwento ko sa pagpapakilala sa sarili ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Francis. 36 years old na sa kasalukuyan at tubong Caloocan. Maaga po akong naulila sa mga magulang kaya natutong dumiskarte at sunggaban ng mga oportunidad sa paligid para makasurvive sa laro ng buhay. Nag-iisang anak ako ng nanay kong pumanaw noong elementary pa lamang ako. Ang papa ko naman ay nagkaroon ng pangalawang pamilya. 1 taon lang mula nang namatay si mama. Hindi na siya umuwi pa sa bahay at hindi na rin ako nagkaroon ng balita tungkol sa kanya. Pinalaki ako ng tita ko pero hindi nagtagal ay pumanaw din po ito. Kaya naman high school pa lamang ay nabuhay na akong hindi umaasa sa iba dahil iniisip kong darating din ang araw na maiiwan akong mag-isa, Papa Dudut. May maliit akong negosyo ngayon. Nagpiprint po ako ng mga tarpaulin, stickers at mga damit. Kapag sinipag ay nagbablog din po ako at kahit na hindi pa man ako gaanong kasikat, ay medyo marami na rin pong nanonood sa mga video ko sa Facebook. At dahil din sa pagbablog ko ay nakilala ko ang asawa ko. Sa maagang pagkawala ng nanay ko ay hinanap ko sa mga babaeng naging girlfriend ko ang pagkakaroon nila ng mother figure sa akin. Huli na nang na-realize ko na lahat pala ng mga nakarelasyon ko ay mas matanda sa akin. Kagaya ng asawa kong tawagin na lang natin sa pangalang Cheska na 5 taon ang tanda sa akin. Ikinasal kami ni Cheska 6 na taon nang nakakaraan. Pero magsisimula ang kwento ko sa unang taon namin bilang mag-asawa. Ayaw muna naming magkaanak noong panahong yon dahil gusto pa naming sulitin ang buhay mag-asawa ng kaming dalawa lang muna, Papa Dudut. Kahit na marami kaming naririnig noon na hindi magaganda ay hindi na lang namin yon pinapansin. Nag-enjoy na lamang kami muna sa pagta-travel at paggawa ng mga bagay na hindi madaling gawin kapag meron ka ng anak. May sariling sasakyan din ang asawa ko kaya hindi na kami nahihirapan para makapunta sa iba't ibang lugar na gusto naming puntahan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Okay na ba yung camera, Han? Oo, Han. Pero gusto ko lang muna ipaalam sa'yo na ang ganda ng videographer mo, ha? O siya, 3, 2, 1, action! Hello guys! Welcome back sa vlog ko. Day 3 na namin ngayon ng maganda kong asawa. Dito sa pinakamagandang beach sa buong Pilipinas. At eto yung mga ginawa namin sa buong araw. Cut! Kinakarir mo talaga yung pagiging vlogger mo, no? Akala mo naman milyon na yung followers, eh. Yan mo naman. Kunwari ka pa dito mo nga nakilala yung pogi mong asawa. Oo na. Pero parang nagsisisi na ako na dito tayo pumunta sa beach na to. Bakit naman? Ikaw kaya ang pumili nito. Sabi ko kasi sa'yo, sa Gimaras na lang tayo eh. Kaso babae dapat yung masunod kaya hindi na ako pumalag nung pinili mo to.
Tsaka, last day na natin bukas. Kaya sulitin na lang natin to. Sa bagay, may point ka. Pero nakakahilo kasi panoorin yung dami ng mga tao sa paligid. Nakakailang na nakakahilo. Feeling ko kasi nakatingin silang lahat sa akin. Ano ka ba? Huwag mo silang pansinin. Tsaka, ako naman talaga yung tinitignan nila. Siguradong napanood na nila yung mga travel vlog ko. Pero Han, tignan mo yung babae sa bandang kaliwa mo. Yung nakapulang bikini. Kaunting bukaka na lang niya makikita na kaluluwa oh. Tsaka yung isa, yung nakaputing t-shirt na malapit lang sa kanya. Walang suot na bra kaya bumabakat yung katawan. Basa pa yung damit kaya kita yung maitim niyang... Han, panay naman ang titig mo sa iba eh. Saan ka kasi tumingin? Ano ba yan? Natatakot na tuloy ako. Parang ikaw pa yung naghahanap ng chick sa atin eh. Ganon? So, naghahanap ka pala ng chicks. Hindi no? Bakit pa ako manchi-chicks? Eh ang ganda na ng asawa ko. Pero ang totoo, natatakot ako. Baka kasi bumalik yung dating ikaw. Tapos, ipagpalit mo ako sa kapwa mo babae. Huwag mo na isipin yung nakaraan kasi tapos na yun. Ang mahalaga, kung anong meron tayo ngayon. Pwede ka naman tumingin sa iba. Basta tingin lang ha. Ang akin lang, pumunta pa tayo rito kung ako lang din naman pala yung titignan mo. Eh di sana sa bahay na lang tayo. Doon kahit titigan mo pa ako ng nakaubad kung gusto mo. Yan din naman ang mangyayari mamaya pagbalik natin sa kwarto. Antayin mo lang at maganda ka na rin. Wow ha! Nakakatakot naman. Please, wag po. Maawa kayo. Ang cute mo pag ganyan ka. Kung sino pa yung mas matanda, yun pa yung mas isip bata eh. Teka, ano nga ulit yung pangarap mong gawin natin kapag nagta-travel tayo? Pangarap ko? Hello, pangarap mo yun. Pangarap mo kaya na may mangyari sa atin sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Babalik na rin mo pa ako, eh ikaw tong panay kalabit pag nasa kwarto tayo. Ako ba? Oo nga no. Maiba ako. Totoo bang natatakot ka na baka pumatol ulit ako sa kapwa ko babae? Oo, yun kasi madalas ko mapanaginipan. Ipinagpalit mo raw ako sa kapwa mo babae. Pero malabo na yun mangyari kasi kung alam mo lang, nakakahiyaman aminin pero patay na patay ako sa'yo. At kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nagkaroon ng confidence at hindi ko makakamit yung mga bagay na meron ako ngayon. Pero meron din akong kinakatakot na gawin mo. Gusto mo bang malaman kung ano yon? Alam kong napakanega mong tao pero oo naman. Gusto ko malaman kung ano tumatakbo sa isip mo. Natatakot ako na dahil mas matanda ako sa'yo, baka dumating yung araw na ipagpalit mo ako sa mas bata. Taon na lang kasi yung bibilangin at magiging lantang gulay na ako. Ano ba yung iniisip mo, Han? Baka lantang gulay ka naman? Magkakasakit ka ba na maluba para maging lantang gulay ka? Tsaka kahit anong mangyari, malanta ka man, hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Bakit naman hindi? Kung ako yung lalaki, maghahanap talaga ako ng mas bata at mas fresh kesa sa asawa kong malapit ng maging senior citizen. Ano ba naman trip yan? Napakalayo pa bago ka maging senior. Saka, mahal kita kaya ako nagpakasal sa'yo. Kaya nga tayo nagta-travel para sumaya eh, hindi para mag-away. Sorry, Han. Hindi ko pa rin kasi maiwasang ma-insecure sa ibang babae, lalo na sa mga mas bata sa akin. Kaya siguro iniisip ko na baka dumating yung araw na ipagpalit mo pa rin ako sa iba. Promise, Han. Hindi mangyayari yun. Sabihin mo nga na mahal mo ko. Mahal kita. Mahal din kita. Papadudot madalas ganon si Cheska. Palagi siyang nag-iisip ng mga negatibong bagay na minsan ay nagiging dahilan ng pagiging malungkutin niya. Pero ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko bilang asawa para pasayahin siya, Papadudot. Hindi lang kasi insecurity ang problema ni Cheska. Marami pa siyang mga bagay na dinaramdam, lalo na noong bago pa lamang kaming magkakilala. Masyado siyang negatibong mag-isip at palaging depressed. Lagi rin siyang nag-assume na pinag-iisipan siya ng masama ng ibang tao, lalo na ng mga lalaki. Isa rin siguro yon sa mga rason kung bakit babae ang nakarelasyon niya bago naging kami. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil naging biktima siya noon ng sexual assault. Yun din ang naging dahilan ng mental health problems niya at ng pagiging man-hater niya, Papadudot. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit hindi pa namin napagdidesisyonan na magkaroon ng anak ng mga panahon na yon.
Sinasabi kasi ni Cheska na hindi pa raw siya handang mag-alaga ng bata dahil sa mental health issues niya. At nirerespeto ko naman ang lahat ng yon. Nagbago lang siya noong nakilala niya ako. Ginawa ko ang lahat para patunayan sa kanya na hindi lahat ng lalaki ay magkakapareho. At naging matagumpay naman ako sa bagay na yon hanggang sa kinasal na nga kami. Sa katunayan ay hindi naman sa pagyayabang pero 4 na babae ang nagtangkang umakit sa akin noon kahit na alam nila na kasal na kami ni Cheska pero wala akong pinatulan sa kanila. Papadudot kapag may bagay na makakapagpasaya kay Cheska, maliit man o malaki, ay ginagawa ko ang makakaya ko para maibigay yon sa kanya. Ganon ko siya kamahal, Papadudot. Hanggang sa dumating yung araw na may nahanap na siyang pwede niyang gawing personal assistant sa trabaho niya. Manager kasi sa isang kumpanya ang asawa ko at marami siyang kailangang asikasuhin. May mga papeles din siya na kailangang basahin at kadalasan nakakalimutan niya ang mga yon. Kaya nang makita ko kung gaano siya kasaya sa pagkakaroon ng katuwang sa trabaho, ay pinakita ko ang buong suporta ko sa kanya, Papadudot. Pasensya na kung natagalan ako sa pagbubukas ng gate. May ginagawa lang kasi ako sa loob. May bisita ka pala. Sana sinabi mo para makapaganda ako ng masarap na merienda. Okay lang, Han. Si Shai pala, bago kong personal assistant. Shai, si Francis, asawa ko. Hello, Shai. Hello din po, sir. Napapanood ko po yung mga vlog nyo. Nakasubaybay din ako sa mga social media accounts nyo. Fan nyo po ako. Talaga? Nakakatuwa naman. Welcome dito sa amin. Tara, pasok na tayo. Pasok, Shai. Huwag kang mahiya. Salamat, ma'am. Pero wala talaga akong hiya. Ganun ba? Ang ganda pala ng bahay nyo, no? Simple lang pero modern yung design. Tamang-tama lang yung laki para sa 2 tao. Pati yung garden nyo dun sa labas. Parang sarap tambayan. Maliit lang tong bahay namin. Pero may guest room kami dito. Ikaw talaga, Han. Sa garden lang naman kami tatambay ni Shai. Hindi mo na kailangan banggitin yung tungkol sa guest room. Ma'am, saglit lang po. Sir, pwede po bang makiselfie sa'yo? Ipagmamayabang ko lang po sa mga kaibigan ko. Sige, okay lang. Saka, Francis na lang itawag mo sa akin. Huwag mo na akong tawaging sir. Tara, selfie na tayo. Thank you po, sir. Francis pala. Napaka-hyper nitong nakuha mong assistant ah. Bagay nga kayo pagsamahin. Alam mo yun, masayahin tapos malungkutin. Magiging balanse kayong dalawa. Hindi na kaya ako malungkutin simula nung makilala kita. Sus! Ah, Han, pwede ba kitang makausap sandali? Yung tayong dalawa lang sana. Sige, wait lang. Shai, mauna ka na muna sa garden. Antayin mo na lang ako doon. Maghahanda muna kami ng merienda. Sige po. Salamat ulit, Francis, ha? Nakakatuwa siya, di ba? Yan din yung rason kung bakit gusto ko siyang gawing personal assistant. Kasi unang kita ko pa lang sa kanya, magaan na agad ang loob ko. Saan mo ba siya nakilala? Kapatid siya ng ex ko. Naalala mo ba yung girlfriend ko bago naging tayo? Yung naaksidente? Oo, naalala ko siya. Yung sinabi mo hindi na nakakalabas ng bahay kasi naging bedridden yung nanay nila at siya yung nag-aalaga. Oo, siya yun. Ate yun ni Shai. Nung nakita kong nag-post siya sa Facebook na kailangan niya ng tulong, ayun, kinausap ko siya agad. Okay lang ba sa'yo na siya ang personal assistant ko? Sus! Nagtanong ka pa eh. Alam ko naman kapag nagdesisyon ka, hindi mo na babaguhin. Saka, mukhang masaya ka naman kasama siya eh. Kaya masaya rin ako para sa'yo. Pero sana, hindi umabot sa puntong pagseselosan ko na siya. Ha? Alam mo namang mas malakas ka pa man chicks kaysa sa akin eh. Hindi, no? Parang ikaw pa tong praning sa atin, ah. Kasal na kaya tayo. Nakatali na liig natin sa isa't isa. Kaya huwag ka nang matakot, okay? Hindi naman sa praning ako o walang tiwala sa'yo ha. Pero hindi naman ako matatakot kung baliwala ka lang sa akin eh. Ayoko mawala ka sa akin. Sus, ayan ka na naman. Pinapakilig mo ko eh.
Sweet naman itong asawa ko. O siya, sige, lubusin mo ng pagiging sweet mo. Kunan mo na kami ng merienda. Aba, abusado ah. Pasalamat ka, mahal kita. Anong gusto mo? Soft drink? Juice? Kape? Kape lang, Han. Mahilig din kasi sa kape si Shai. Yung timpla ko ha, alam mo na yun. Oh, kita mo? Sino hindi mapaparaning dito eh? Ilang araw pa nga lang kayo nagkakakilala eh. Alam mo na ang hilig niya. Sige, hatid ko na lang mamaya. Alam ko din kulay ng panty niya. Parang tanga naman to eh. Biro lang. Kumalma ka nga, masyado kang praning eh. Papa Dudut, hindi ko maiwasang maghinala na may lihim na relasyon ng dalawa na higit pa sa pagkakaibigan at pagiging magkatrabaho. Lalo pang lumakas ang hinala ko nang may malaman ako sa mga kaibigan kong katrabaho ni Cheska. Madalas daw na lumalabas sina Cheska at Shai na sweet pa sa isa't isa. Kinumpronta ko ang asawa ko tungkol sa bagay na yon pero itinanggi niya na may something sa kanila ni Shai at trabaho lang talaga ang dahilan ng paglabas nila. Pero iba na ang kutob ko noon at lalo yung lumakas nang madalas nang ginagabi si Cheska sa pag-uwi at dagdag pa. Kapag nasa bahay siya ay si Shai palagi ang bukang bibig niya. Magkahalong takot, selos at lungkot ang nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Alam kong hindi ako perpektong asawa pero ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko para hindi mag-isip ng masama sa akin si Cheska. Samantalang siya ay parang sinasadya niyang maging ganon ako sa kanya. Ang tiwala ko sa asawa ko ay napalitan na ng duda. Napalitan ng takot yung confidence ko sa relasyon naming dalawa. Hindi na ako makapag-focus sa mga gawain ko noon, kaya naman pinahawa ko muna ang printing business ko sa kaibigan ko. Naging madalang na rin ang pag-upload ko ng videos sa social media. Kapag may fan ako na nagtatanong sa akin, sinasabi ko na lamang na busy ako sa negosyo. Kahit ang totoo ay problemado ako at wala akong mapagkwentuhan ng tungkol sa aking pinagdadaanan na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mayroong isang araw, Papa Dudut, na sumama sa business meeting ng kumpanya nila si Cheska. Magtatagal daw sila doon ng 2 linggo, Papa Dudut. Hindi pa rin nawawala ang takot ko noon dahil iniisip kong magkasama na naman sila ni Shai. Pero imbes na magmukmok ay sinamantala ko na lamang ang pagkakataon para maglinis at mag-ayos ng mga sirang gamit sa bahay habang nagbablog. Marami akong na-accomplish, Papa Dudut, kabilang ng pag-aayos ng tumutulong lababo, mahinang pressure ng mga gripo at pagpapalit ng mga bumbilyang mahina na ang ilaw. Buong linggo akong ganon at nang matapos ko na ang lahat ng mga gawain, ay doon ko naisipang magpahinga, Papa Dudut. Uminom ako para mag-relax. Dahil sa pinaghalong pagod at kalasingan ay nakatulog ako buong umaga kinabukasan. Hapon na nang maisipan kong bumangon at buksan ang cellphone ko. Doon na bumungad sa akin ang mga text and missed call galing kay Cheska. Pagbuksan ko raw si Shai na nasa labas daw ng bahay dahil may kukuning mga papeles. Oras na ang lumipas bago ko nabasa ang mga message ni Cheska mula sa huling text niya. Sa kamay, mag-aalas 5 na rin ang hapon noon. Kaya inisip ko na umuwi na si Shai sa pagkainip. Naglinis na ako ng katawan noon at nakanood ng videos sa Facebook nang marinig ko ang sigaw mula sa labas. Medyo mahina lamang yon pero nang binuksan ko ang bintana at sinilip ang gate ay nagulat ako nang makitang nasa labas pa pala si Shai kahit na bumubuhos na rin noon ang ulan, Papa Dudut. Hello po. Hello, Shai. O ano, nasa loob ka na ba ng bahay? Wala pa po pero nakita na ako ni sir. Narinig niya na po ako. Nakatulog po yata siya kaya ngayon lang niya narinig yung pagtawag ko. Ganun ba? Pasensya na kung natagalan ka sa paghihintay, ha?
Naku ma'am, okay lang po. Eto na po siya. Bubuksan na po niya yung gate. Sige, Shy. Basta yung bilin ko sa'yo, ha? Opo ma'am. Update ko na lang po kayo mamaya. Okay, salamat. Bye. Bye po. Shay, kanina ko pa pala naghihintay. Umuulan pa naman. Pasensya ka na ha. Wala po yun. Kakabasa ko lang ng mga text ni Cheska. Halika, pasok ka. Salamat. Kuhaan lang kita ng tuwalya at saka damit. Pasensya ka na talaga kung natagalan bago ka pinabuksan ha. Okay lang po, salamat po. Kahit tuwalya na lang po, sir. Francis pala. Upo ka muna dyan. Ceramic naman yung upuan sa kaliwa mo. Pwedeng upuan kahit basa ka. Kunin ko lang doon sa loob yung tuwalya saglit ha. Salamat. Nakatulog kasi ako. Eto, kagigising ko lang. Pagod ka ata. Nakita ko yung huling vlog mo na naglilinis ka. Sipag mo pala, no? Hindi naman masyado. Wala kasi si Cheska kaya naisipan ko magsipag kahit medyo kunwari lang. Mukhang nakasubaybay ka talaga sa akin ha. Nga pala, akala ko kasama ko dun sa sinasabi ni Cheska na business meeting ba yun na 2 linggo? Kasama nga po dapat ako doon, kaso marami pa kaming natitirang kailangan tapusin sa office kaya... nagpaiwan na lang ako. Para konti na lang yung trabaho ni ma'am pagka-uwi niya. Masipag ka rin pala eh. Oo, sir. Malaki kasi utang ng loob ko kay Ma'am Cheska. Tinulungan niya kasi yung pamilya namin nung namatay si ate at na-ospital naman si mama. Parang hindi ko alam yun ah. Kaya gagawin ko po lahat para hindi siya madismaya sa akin. Anyway, ito na pala yung tuwalya saka extra na damit ni Cheska. Ayun yung CR sa tabi ng kwarto. Kung gusto mo na mas private, pasok ka sa kwarto namin. May CR doon. Salamat po, pero hindi ko naman kailangan ng privacy. Kahit nga dito na ako magbihis eh. Ha? Joke lang. Hindi ko alam na mapagbiro ka pala. Sige, magbihis ka na. Nakikita ko na kasi yung kaluluwa mo sa basa mong damit eh. Ano po? Wala, biro lang yon. Ay, joker ka rin pala. Pwede bang magpasama sa kwarto ni Ma'am Cheska? Doon daw kasi nakalagay yung papeles na pinapahanap niya sa akin eh. Doon na lang din ako magbibihes. Okay. Liga, sumunod ka sa akin. Matanong ko lang, may boyfriend ka na ba? Wala po. Simula nung naging bedridden si Mama, nawalan na rin ako ng oras para sa mga ganyan. Hanggang sa namatay na lang siya. Parang naisip ko na lang din na hindi para sa akin yung boyfriend na yan. Ganun ba? Sorry sa nangyari sa mama mo. Ito nga pala yung kwarto namin. Pasok ka na lang sa loob. Ayun yung CR. Dito lang ako sa labas ng kwarto. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka pa. Ay, hindi mo ako sasamahan sa loob? Ha? Bakit naman kita sasamahan? Kaya mo na yan. Ibig ko kasing sabihin, baka may mawalang gamit dito sa loob ng kwarto nyo. Ayoko namang mapagbintangan kaya mas mabuting kasama kita sa loob. Akala ko naman kung ano na. Sige, samahan na kita. Uy, teka Shay. May CR naman. Bakit dyan ka nagbibihis? Lalabas na lang muna ako. Sandali. Actually, hindi talaga papeles yung priority ko kung bakit ako pumunta rito. Anong ibig mo sabihin? Ang totoo niyan, naisip ko lang na mag-isa ka. Na kailangan mo ng kasama. Huwag ka magbiro ng ganyan, Shay. Baka patulang kita. Paano kung sabihin ko sa yung hindi ako nagbibiro? Papatulan mo ba talaga ako? Naguguluhan ako. Akala ko kayo ni Cheska may relasyon. Kung meron man o wala, ang mahalaga ay yung sa atin ngayon. Kung alam mo lang, matagal na kita gusto. Kahit dun pa lang kita nakikita sa mga vlog mo. Papadudod, sinubukan ko namang magpigil. Pero hindi ko akalaing bibigay din ako noong siya na ang nag-first move at ilang beses na rin naman akong natukso. Pero noon lang talaga ako pumatol sa ibang babae. Sinabi ko na lamang sa sarili ko ng mga sandaling yon na hindi naman siguro magagalit sa akin si Cheska dahil siguradong may lihim din silang relasyon ni Shy. Hindi man ako sigurado sa mga paratang ko pero yun na lamang ang pilit kong pinapaniwalaan
para ma-justify ang ginagawa ko at hindi ko maramdaman ang guilt. Yung isang beses na yon, Papa Dudut, ay nasundan pa hanggang sa halos naging regular na ang pagpunta ni Shai sa bahay naming mag-asawa. Dahil manager si Cheska sa kumpanya nila, ay sinamantala namin ni Shai ang pagkakataon na yon. Palagi kasi itong late na umuuwi dahil marami pa siyang ibang mga inaasikaso kahit tapos na ang office hours. Ginamit ni Shai ang oras na yon para gumawa ng milagro sa mismong bahay naming mag-asawa. Minsan naman ay doon na mismo natutulog si Shai nang hindi nalalaman ng asawa ko. Meron kasi kaming maliit na guest room at doon na natutulog si Shai. Humihirit pa kami noon kapag tulog na si Cheska. Halos hindi kami makapagpigil ni Shai sa isa't isa. Ginagawa naming Valentine's Day bawat araw kahit na hindi pa buwan ng Pebrero. Kahit naglolo ko ay hindi ko naman pinabayaan ang asawa ko. Hindi ko pinapahalata sa kanya na binababoy na pala namin ni Shai yung bahay naming dalawa. Tinatakpan ko ang mga kasalanan ko sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gusto niya at paglalambing sa kanya tuwing quality time naming mag-asawa. Ginagawa ko yon para hindi niya mahalata ang mga kalokohan ko. Pero sabi nga ng iba, saan ka man mapunta ay babalik at babalik ka pa rin sa iyong pinanggalingan. At yun nga ang nangyari sa akin, Papa Dudut. May isang araw nga na inimbitahan ako ni Cheska na sumama sa celebration ng kumpanya nila sa isang beach resort. Maganda raw kasi ang performance nila at ayaw ko sanang sumama nung una, pero noong malaman kong sasama din si Shai ay pumayag ako, Papa Dudut. Ma'am, mag-CR lang ako Sige lang. Lasing ka na yata, Han. Hindi, no? Nakakatalawang bote pa lang naman ako ng beer. Ano ka ba? Kayang-kaya ko to. Ako pa, mas malakas pa ako sa'yo. Oo na. Basta kapag feeling mo hindi mo na kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo, ha? Pinagsasapihan ako ng asawa kong nakapitong bote na. Han, hindi pa ako lasing, no? Halata naman sa boses ko, Hayaan mo na ako. Masaya lang kasi ako. Alam ko na hindi mo ako lolokohin at ipagpapalit sa mas bata sa akin. Kaya, may rason ako na magsaya. Ikaw, hindi ka ba masaya sa akin? Masayang masaya ako sa'yo, no? Oo nga, halata sa itsura mo. Medyo nahihilo lang. Nahihilo? As in, umiikot paningin mo? Umiikot kasi paningin ko eh. Uy, Han, hinaan mo lang naman tawa mo. Bakit? Kinakahiya mo na ako, no? Hindi naman sa ganun, Han. Sana ba si Shai? Siya lang kakampi ko dito eh. Shai! Shai! Hindi pa nakakabalik. Teka nga, ihina lang din muna ako. Sige, balik ka kaagad ah. Kasi magpapagames pa raw sila mamaya. Saglit lang ako. Sige, lasing na nga ata ako. Woo! Inom pa guys! Sakto, lasing na si Cheska. Nasaan na ba si Shai? Shai! Shai, nasan ka? Francis! Dito! Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Sorry, ngayon lang ako nakasunod. Marami pa kasi siyang sinabi. Si Cheska ba? Sino pa nga ba? Ganun ba? Aayain kasi sana kita maglakad-lakad sa tabing dagat eh. Wala bang makakita sa atin doon? Baka makita tayo ni Cheska, patay tayo nun. Wala no. Kita mo naman mga kasama naming empleyado. Mga uhaw na uhaw sa alak. Nga pala, may gusto sana ako itanong sa'yo. Ano yun? Francis, ano ba talaga ako sa'yo? Anong ibig mo sabihin? Itong ginagawa natin, may patutunguhan ba talaga to o hanggang ganito na lang tayo? Shai, alam mo naman na may asawa ako. Sa simula pa lang, alam mo namang nagsabi na ako na hanggang ganito lang tong ginagawa natin, di ba? Kala ko naman, malinaw na yung limitasyon natin. Oo, malinaw sa akin, pero hanggang doon na lang ba talaga? Pasensya ka na, Shai. Bukod sa katawan at oras ko, wala na ako maibibigay sa'yo.
Natukso lang ako. Tumikim at nasarapan. Pero mahal kong asawa ko. Yun nga nagbigay sa akin ng pag-asa eh. Kung totoo yung sinabi mo na ako lang ang pinatulan mo sa lahat ng babaeng sumubok sa'yo, di ba ibig sabihin nun? Special ako. Hindi ko masasagot yan, Shai. Kagaya na hindi mo pagsagot sa tanong ko kung may relasyon kayo ni Cheska. Nirespeto ko yun. Kaya sana respetuhin mo rin ako. At kung maghangad ka pa ng higit pa sa kung ano meron tayo ngayon, pasensya ka na. Pero hindi ko yun maibibigay sa'yo. Papadudot, hindi ko akalaing may marirealize ako ng gabing yon. Pagbalik ko sa inuman ay narinig kong pinagmamalaki ako ng asawa ko sa mga katrabaho niya. Alam ko na mahiyain si Cheska pero napakasarap palang marinig mula sa kanya kung gaano siya ka-proud sa akin. Pero hindi ko rin maiwasang mag-guilty kapag naiisip kong hindi totoo yung mga pinapaniwalaan niya. Sa kabila ng nararamdaman kong guilt noon, ay may nangyari pa rin sa amin ni Shai ng gabing yon. Dala na rin siguro ng epekto ng alak na nainom ko. Naunang makatulog si Cheska kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na puntahan si Shai sa kwarto niya. Hindi ko alam, pero dahil na rin siguro sa kalasingan, kaya nag-iba ang galaw noon ni Shai. Mas naging wild siya at mas gusto niya na sinasaktan ko siya habang ginagawa namin yon. Pero dahil hindi ko gusto yon ay nadismaya siya sa akin, papadudot. Sa kabila ng saya na nararamdaman ko ng katawan ko habang ginagawa namin yun ni Shai, mabigat naman ang dibdib ko dahil sa kabilang banda ay nakukonsensya din po ako. Kung iisipin ko lang noon ay masasabi ko na wala naman talagang relasyon sina Cheska at Shai kagaya ng hinala ko. Siguro pinipilit ko lamang ang sarili ko na paniwalaan yon para may dahilan ako na magloko. Nang gabing yon ay na-realize ko na ayaw kong mawala si Cheska sa akin. Ayaw ko na rin gumawa ng mga bagay na ikakasira ng relasyon namin. Kaya napagpasyahan ko na yun na ang huling beses na may mangyayari sa amin ni Shai. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, iniwasan ko na si Shai pagkatapos ng gabing yon. Desidido ako na hindi nagagawa ng kalokohan noon para sa relasyon namin ni Cheska. Pero doon naman lumitaw ang panibago na problema. Dahil sa pag-iwas ko kay Shai ay naging malungkutin siya at hindi na rin naitago ang unti-unting pagbabago sa itsura niya. Namayat na kasi siya at mukhang napabayaan na rin ang sarili. Doon ko na unti-unting natanggap sa sarili ko na ako pala talaga ang may kasalanan sa mga nangyari at hindi si Shai o si Cheska. Ang mahirap lang dahil nagkaroon ako ng dalawang babae. Kapag pumili ako ng isa ay masasaktan naman ang isa. Aminin ko man na nami-miss ko rin si Shai ay kailangan kong gawin ang tama at maging responsableng asawa na kay Cheska. Papadudot habang pilit kong inilalayo ang sarili ko kay Shai, ay saka naman ako pilit na itinutulak ni Cheska papalapit sa kanya. Mas naging madalas ang pagpapapunta sa kanya ng asawa ko sa bahay at madalas pang isama sa mga lakad namin. Dahil doon ay muli na namang nabuo ang hinala ko sa kanila. Kahit kasi sa pagka-travel namin ay kasama pa rin si Shai. Ang masama pa ay nababash na rin ako sa mga vlog na ginagawa ko dahil sa sinasabi ng mga tao na pagkakaroon ko ng dalawang asawa. Aminado naman ako sa sarili ko na immoral ako, pero itinigil ko na yon. Minsan ay may mga sinasabi na rin si Cheska na nagpapakaba sa akin tulad ng kung mambababae raw ako ay hindi siya magagalit kung si Shai ang makakarelasyon ko. Nadagdagan pa yon ng kung ano-anong kawirduhan na sinasabi nito noon. Bago pa lumala ang sitwasyon ay tinawagan ko na si Shai para makipagkita sa akin sa isang tagong restaurant. Inisip ko kasi noon na baka nagkwento siya kay Cheska tungkol sa mga nangyari sa aming dalawa, papadudot.
Kumusta? Nangungumusta ka pa eh. Halos sabay ka na nga patirahin ng asawa ko. Bakit ka nagagalit? Nung ginawa mo akong kabit, halos dun mo na rin ako patarihin sa guest room nyo. Kalimutan na natin yun. Kasalanan ko. Pero ginagawa ko naman lahat para bumawi sa kasalanan ko. Pero ikaw, hindi ko alam kung anong trip mo. Anong pinagsasasabi mo? Akala mo hindi ko alam? Teka lang, ano bang ibig mo sabihin? Balak mo yata na sirain kami mag-asawa eh. Pagkatapos mo ko landiin, si Cheska naman ngayon. Yan. Diyan ka magaling. Kapag may iniisip ka kasing bagay, kala mo yun ang totoo. Wala ka namang alam. Wala nga akong alam. At hindi ko talaga malalaman kung hindi mo sasabihin. Kaya sa huling pagkakataon, tatanungin kita. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Wala. Wala kaming relasyon ni Ma'am Cheska. Walang nangyayari sa amin at mas lalong hindi ako tibo. Kaya kung sino man nagsabi sa'yo ng mga bagay na yan, please lang, huwag mong paniwalaan. Sigurado ka? At bakit ko naman lolokohin sarili ko? Ngayon ako naman magtatanong sa'yo. Sige, total may pinagsamahan din tayo. Ano yun? Bakit ka tumigil? Bakit mo ko iniiwasan? Dami kong tanong sa sarili ko kasi di ka man lang nagpaalam ng maayos. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong kasalanan sa'yo kaya bigla ka nagkaganyan. Tigilan mo nga yung pag-iyak mo. Huwag ka mag-iskandalo rito. Kaya nga itong restaurant na ito'y pinili ko eh. Para wala masyadong makapansin sa akin. Tapos eksena ka ng ganyan? Kapakanan mo lang talaga iniisip mo, no? Bait mo naman sa sarili mo. Nung gabing nasa celebration tayo ng kumpanya nyo, doon ko na-realize kung gaano ko kaswerte sa asawa ko. Doon ko nakita kung gaano siya ka-proud sa akin. Kasi pinagyabang niya pa ako sa mga katrabaho niya. Doon ko naramdaman kung gaano siya ka-importante sa akin. At sa kabila ng mga nangyari, babalik rin pala ako sa kanya. Kung yun talaga ang dahilan, naiintindihan ko. Pinatulan kita, hindi dahil sa special ka sa akin, kundi para gumanti kay Cheska. Akala ko kasi may relasyon kayong dalawa. Pero ngayon sigurado na ako na wala talaga. Wala nang dahilan para ipagpatuloy ko yun. Alam mo, bagay nga kayo ng asawa mo. Pareho kayong weirdo. Alam kong mali ako at kagagawan ko yung mga nangyari. Pero ayoko nang dagdagan pa yung kasalanan ko. Kaya habang maaga pa, itinigil ko na. Pero alam mo kung tutuusin, dapat nga kitang pasalamatan. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko marirealize na mahal ka sa akin ng asawa ko. Hindi ko pala kaya na mawala siya sa akin. Ganyan din naman gustong mangyari ni Ma'am Cheska kaya inutusan niya akong akitin ka. Ano? Anong pinagsasabi mo? Wala yun. Ano ka ba? Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Anong kalimutan na eh? Sinabi mo na nga. Kaya pala sa simula pa lang eh, may nararamdaman na ako kakaiba sa inyo. Sabihin mo sa akin lahat. Huwag ka magsinungaling. Huminahon ka nga. Akala ko ba ayaw mo gumawa ng eksena dito? Walang kasalanan si Ma'am Cheska. Inutusan niya akong akitin ka pero sinabi ko sa kanya na hindi ka pumayag. Hindi niya alam yung mga nangyari sa atin. Kagustuhan ko yun at hindi yun dahil inutusan niya lang ako. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Ginamit niyo pa ako sa kalokohan niyo. Francis, sorry. Papadudot nagalit ako ng sobra sa mga nalaman kong yon. Akala ko noon ay ako na ang pinakamasamang lalaki sa buong mundo dahil sa nagawa ko pero biktima lang din pala ako. Sinetap ako ng sarili kong asawa. At kung ano man ang rason niya ay hindi ko na inalampa. Sinubukan pa noon ni Shai na magpaliwanag pero hindi ko na yon pinakinggan. Pagkarating ko sa bahay ay nag-impake agad ako ng mga damit at umalis. Blinako si Cheska sa mga social media account ko at nakituloy muna sa kaibigan ko na nakatira, hindi kalayuan sa bahay namin. Siya yung kaibigan ko na pinagkakatiwalaan ko noon sa printing shop business ko. Papadudot hindi pala maganda sa pakiramdam yung niloko. Sobrang bigat pala sa dibdib. Nagtataka man pero nirespeto na lamang ng kaibigan ko ang pagsarili ko sa problema ko at hindi pagkukwento. Binata pa ang kaibigan kong yon kaya walang naging problema ang pagtuloy ko sa kanya. Dahil doon ay nagkaroon pa ako ng mas maraming oras para makapag-isip-isip. Pero kahit pigain ko ang utak ko ay wala akong maisip na dahilan para gawin sa akin yon ni Cheska. May pagkakataon nga noon na gusto ko na lamang siyang tanungin ng harapan. Sa totoo lang din kasi ay nami-miss ko na rin siya ng panahong yon. Pero mas nangibabaw ang pride ko.
Naisip ko na ako yung biktima kaya bakit nga ba naman ako ang unang gagawa ng hakbang para muli kaming magkausap. Isang linggo rin akong nanatili sa bahay ng kaibigan ko hanggang sa dumating yung araw na si Cheska na mismo ang sumubok na makipag-usap sa akin. Nalaman niya siguro na doon ako pansamantalang nakatira dahil nakita niya sa mga vlog ko. Sinundo niya ako at pinauwi sa bahay namin para pag-usapan ang problema, Papa Dudut. Namiss kita. Sorry sa mga nangyari. Han pa rin ba ang itatawag ko sa'yo? O Francis na lang? Depende sa resulta ng pag-uusapan natin ngayon. Pasensya na talaga sa nangyari. Hindi ko agad na ipaliwanag sa'yo. Sinubukan kitang intindihin, Cheska. Marami nagsabi na may sira yung ulo mo, pero hindi ako naniwala sa kanila. Sa'yo ako naniwala. Pero bakit naman ganito? Sorry talaga. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Anong pumasok doon sa kokote mo, ha? Alam mo, sa totoo lang, ayoko maniwala sa sinasabi ni Shai. Pero ramdam ko para may kakaiba. At walang matinong babae na mag-uutos na akitin yung asawa niya. Wala, Cheska! Francis, hindi ako baliw. Anong tawag doon sa ginagawa mo? Di ba kabaliwan yun? Hayop na pag-iisip yan. Hindi naman... Tapos ano? Kapag kumagat ako sa tukso, palalabasin mo na ako yung masama. Kung ginawa mo lang yun para maging malaya ka na, sana nagpaalam ka na lang. Hindi pinagmukha mo pa akong tanga. Hindi yun ganun. Pasensya ka na. Kasalanan ko kasi pinaglaruan kita. Talagang kasalanan mo. Baka naman kagagawan mo rin yung katrabaho mo na nangakit sa akin noon. Pati siguro yung mga fan ko sa... Oo, pero... Ano? Ayop na yan. Di namin mo rin. Ipinagmalaki mo pa na hindi ako pumatol. Pero paana mo rin naman pala yun. Lakas mo makagago, Cheska. Francis, magkaiba yung nangyari noon at ngayon. Ako naman ang pakinggan mo, please. Papahinggan kita tapos ano? Mamanipulahin mo rin ako kagaya ng ginawa mo sa iba? Kung alam ko lang sana na ganito yung kainat na relasyon natin. Magsisisi ka bang pinakasalan mo ko? Hindi ko alam. Hindi ko na alam sa totoo lang. Alam mo naman na insecure ako, di ba? Mahilig mag-self-pity, negatibo mag-isip, depressed at kung ano-ano pa. Akala ko ba tanggap mo ko? Oo, tinanggap ko kung ano ka dati. Pero alam mo rin na ginawa ko lahat para matulungan ka. Para bumuti ka. Sorry, Han. Sorry. Ginawa ko lang naman yun para i-test yung loyalty mo. Pero tuwing nagkukwento sila kung paano mo sila hinindian, mas lalo akong nahuhulog sa'yo. At sa tingin mo nakakatuwa yon? Pero si Shai, iba siya. Inutusan ko siyang akitin ka kasi akala ko kakagat ka. At nung sinabi niya sa akin na hindi ka pumayag, magkahalong lungkot at saya yung naramdaman ko. Masaya ako na humindi ka, pero nalungkot din ako sa parehong rason. Ha? Anong ibig mo sabihin? Francis, gusto kong maging bahagi ng buhay natin si Shai. Gusto ko siyang kasama. Gusto ko siya. Pero hindi pwede kasi kasal ako sa'yo at pareho pa kaming babae. Ano bang klase pag-iisip meron ka? Anong pantasya yan? Cheska naman! Para sabihin ko sa'yo, nagsinungaling si Shai. May nangyari sa amin. O ano? Natahimik ka? Pumatol ako sa kanya. Pumatol ako kasi akala ko may relasyon kayo. Pinatulan ko siya para maagati sa'yo. Pero alam mo kung ano yung mas malala? Hindi lang isang beses may nangyari sa amin. Marami! At dito pa mismo sa loob ng bahay natin. Alam ko, Han. Alam ko lahat pero nagbulag-bulagan ako. Nalaman ko kasi na mas mabuti na rin na magkamabutihan kayo para kapag nawala ako sa mundo, alam kong may mag-aalaga at magmamahal sa'yo. Pero mali yun. Mali yung ginawa namin kaya itinigil ko na. Nangako ko sa altar na tayong dalawa lang. Saka anong pinagsasabi mong mawala sa mundo? Masyado ka talagang negatibo mag-isip. 5 taon lang agot ang edad natin. Sabay tayong tatanda. Kaya pwede ba tumigil ka na sa aga ganyan mo? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi talaga. Kasi alam mo kung ano yung pagkakaintindi ko? Na gusto mong matupad yung pantasya mo na maging tatlo tayo sa relasyon to. Ano yun? Tatsulok?
Francis! May sakit ako sa puso. Papadudot, kumalma ako nang marinig ko yon mula kay Cheska. Sinabi niya sa akin na may mild heart enlargement daw siya o hindi normal ang laki ng puso niya. Ang sabi ng doktor sa amin noong sinamahan ko siyang magpa-check up. Nalaman ko na hindi lang yon dahil sa lifestyle niya na laging nagpupuyat kundi pati na rin sa mga kinakain niya. Pwede pa raw yung lumala kung hindi niya aalagaan ang sarili niya. Hindi naman ganong kalala ang sakit na yon pero nilamon ng pagiging negatibo si Cheska. Kaya naisipan niyang gumawa ng mga bagay na halos sumira sa aming dalawa para lamang masiguradong masaya pa rin ako kahit na wala na siya. Dahil nga sa mga nalaman ko ay parang bulang nawala ang galit at hinanakit ko sa kanya. Kung sinabi niya lang sana yon ng mas maaga ay hindi na sana ako pumatol pa kay Shai. Pero hindi ko maitatanggi na natakot ako noong nalaman kong nagugustuhan niya rin si Shai. Pero naniwala ako sa sinabi niyang wala naman silang relasyon. Papadudot, tulad ng nabanggit ko kanina, 6 na taon na kaming kasal ni Cheska. Maganda na rin ang lifestyle naming dalawa. Regular kaming nagpupunta sa gym para mag-exercise at patuloy pa rin sa pagbablog. Si Shai naman ay nanatili pa rin bilang personal assistant ni Cheska pero pinutol na talaga namin ang ugnayan namin sa isa't isa. Yun ay kahit may mga gustong mangyari si Cheska sa amin na bahagi ng mga pantasya niya. Sa totoo lang ay nandidiri ako sa ideya na yon. Ayokong maging hugis at sulok ang puso namin at desidido akong bumawi sa lahat ng mga pagkakamali ko sa asawa ko. Hanggang dito na lamang po, Papadudot, ang kwento na ibabahagi ko. Sana po ay may natutunan kayo at sana'y alagaan nyo ang mga mahal ninyo sa buhay. Iparamdam nyo sa kanila na lagi lang kayong nandyan para sa kanila. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Francis. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories, Papadudot Stories. Walang sinuman ang mabubuhay nang hindi kasama ang pamilya. Yun ang sabi ng karamihan. Kaya ang iba sa atin ay sagad kung makapagbigay ng tulong para sa ikagiginhawa ng lahat ng parte nito. Ikaw, kabarangay, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa pamilya mo? Madalas na umiikot ang malaking parte ng buhay natin sa ating pamilya. Yung iba nga sa atin ay sila ang ginagawang mundo at sa kanila na umiikot at inuubos ang bawat oras ng buhay natin. Pero ang sabi ng iba, ang pagtulong daw, kahit pa sa pamilya ay dapat na may limitasyon.
Dahil ang enerhiya at oras ng bawat isa sa atin ay palagi ring may hangganan. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Annalyn, 34 years old at nagtatrabaho bilang supervisor dito sa isang department store sa Batangas. Palagi talaga ako nakikinig ng inyong programang Barangay Love Stories at umaasa ako na sana'y marinig ko ring umere sa inyong radio station ang sulat kong ito. Alam ko kasi na libo-libo ang mga tao na nagpapadala ng sulat sa inyo at kung sakali man na pala rin akong mapili itong sulat ko ay makapag-iiwan din sana ng aral ang kwentong ibabahagi ko sa araw na ito. Papadudod panganay ako sa 7 magkakapatid at kaugalian na nga ata ng karamihan sa atin na umasa na ang panganay ang makapagbibigay ng magandang buhay sa buong pamilya. Ang panganay na anak ang palaging may pinakamalaking responsibilidad sa lahat. Dahil yon ang nangyari sa akin noon, Papa Dudut. Bago namatay ang tatay ko, palagi niyang sinasabi na kailangan ko raw mag-aral ng mabuti dahil ako raw ang makapag-aahon sa pamilya namin mula sa kahirapan. Nasa 3rd year high school ako nang mamatay siya nang dahil sa komplikasyon sa diabetes. Nang makagraduate ako ng high school ay akala ko talaga na hindi na ako makakapag-aral pa ng college. Mabuti na lamang at nakapasa ako sa scholarship sa isang university sa Maynila 1 taon pagkatapos kong huminto sa pag-aaral. At dahil malayo sa amin ang university na yon, humingi kami ng tulong sa kapatid ni nanay na nakatira sa Maynila, Papa Dudut. Nay, ang laki po pala ng bahay ni Tita Malu, no? Oo, pinag-ipunan niya talaga na maipagawa ang bahay na to. Wala naman kasi siyang asawa o anak na pwedeng pagkagastusan, kaya binuhos niya na lang sa pagpapaganda ng buhay niya. Ang dami niya nga rin pong appliances dito sa sala. May TV, malaking radyo, aircon, at electric fan pa. Kompleto po talaga lahat. Tsaka nakita niyo po yung refrigerator dun sa may kusina kanina? Ang laki po, Nay. Sigurado po ako na maraming laman na pagkain yun. Kaya nga magpapakabait ka dito, ha? Huwag kang magiging pasaway sa Tita Malu mo. Nakakahiya sa kanya kasi makikitira ka dito sa malaking bahay niya. Huwag po kayong mag-alala. Kasi alam niyo naman po kung gaano ako kasipag pagdating sa mga gawaing bahay. Nandito na ang merienda nyo ni Annalyn, ate. Pasensya na at medyo natagalan ako sa pag-iinit nitong ginataang bilo-bilo sa katuron. Ayos lang, Malu. Hindi ka na nga dapat nag-abala pa kasi aalis din naman ako kagad. Hindi naman pwede yun kasi minsan ka na nga lang pumunta dito sa bahay ko eh. Hinatid ko lang naman kasi talaga si Annalyn dito. Uuwi rin kagad ako sa bahay namin. Kumain ka muna. Kasi niluto ko pa talaga kaninang umaga tong ginataang bilo-bilo para sa merienda natin ngayon. Ikaw din, Annalyn. Kumuha ka na dito ng mangkok mo. Opo, Tita Malu. Salamat po. Ay ate, nakahanda na rin yung iuwi mo na pagkain para sa ibang anak mo. Iniwan ko muna sa kusina. Kukunin ko na lang mamaya kapag aalis ka na. Ay, ang bait mo talaga, Malu. Salamat ha. Naku, wala yun. Hindi naman mahirap lutuin ang bilo-bilo na yan. Hindi lang naman para sa mga hinanda mong pagkain. Salamat kasi pumayag ka na dumito muna si Annalyn sa bahay mo habang nag-aaral siya ng kolehiyo. Ayos lang kasi wala naman akong ibang kasama dito sa bahay. Salamat din kasi ikaw pa talaga ang magbibigay ng allowance sa anak ko para hindi na siya mag-working student. Oo nga po, Tita Malu. Pwede naman po ako mag-working student para hindi ako masyado maging pabigat dito sa inyo. Sino bang may sabi na magiging pabigat ka sa akin? Pamangkin kita kaya kahit paano, obligasyon ko na rin na tulungan ka sa pag-aaral mo. Nahihiya lang po ako kasi mas mapapalaki ang gastos niyo sa akin. Okay lang dahil gusto ko na makapag-focus ka sa pag-aaral mo. At hindi mo magagawa yon kung mahahati ang oras at atensyon mo sa trabaho at pag-aaral.
Basta ang gusto ko lang ngayon, pagbutihin mo ang pag-aaral mo sa college, Annalyn. Makakaasa po kayo na yun talaga ang gagawin ko, Tita Malu. Hindi ko po kayo bibiguin ni Nanay. Mabuti naman kung ganon. Basta nandito lang ako para tulungan ka at ibigay ang mga pangangailangan mo para sa kolehiyo. Ay, napakabait mo talaga, Malu. Hindi ka pa rin nagbabago hanggang ngayon. Gusto ko lang bumawi sa'yo. Kasi mula nang mamatay ang mga magulang natin, hindi na tayo masyadong nagkakasama o nagkakausap, ate. Ayos lang, kasi nagkaroon na rin naman tayo ng kanya-kanyang buhay. Kaya nga natutuwa ako na kahit sobrang asensado ka na, hindi ka pa rin nakakalimot na tumulong sa akin o sa iba pa nating kapatid. Salamat, Malu. Salamat talaga. Papa Dudut, hindi talaga ako matalino. Pero masipag at matyaga ako mag-aral kaya nakatapos ako na salutatorya noong high school. Ang nasa isipan ko talaga noon ay kailangan kong makagraduate para makahanap ako ng maayos na trabaho. At kapag may maayos na akong trabaho, mapag-aaral ko na ang mga kapatid ko hanggang sa kolehiyo. Alam ko na yon ang magiging simula ng pagkakaroon namin ng magandang buhay. Lahat ay magsisimula sa akin. Kaya naman nagsumikap talaga akong mag-aral at makakuha ng scholarship, Papa Dudut. Kaya lang kahit may academic scholarship na ako, may iba pa rin akong kailangang pagkagastusan na hindi maibibigay ni Nanay dahil maliit ang kinikita niya sa pagbabantay ng tiyangge sa lugar namin. Si Tita Malu na kapatid niya ang naisip niyang pwedeng makatulong sa amin. Matandang dalaga si Tita Malu at wala ring anak. Makikitira ako sa bahay niya at bibigyan niya ako ng allowance kapalit ng pag-aasikaso ko ng mga gawaing bahay. Wala namang problema sa akin yon dahil gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral ko, Papa Dudut. Annalyn! Annalyn! Gising na, aba! Tita Malu, medyo maaga pa po yata. Kasi madilim pa po sa may labas ng bintana. Anong maaga pa? 5:30 na, kaya bumangon ka na dyan. Pwede po bang 6:00 na lang ako bumangon? Medyo napagod din po kasi ako sa biyahe namin ni Nanay kahapon. Ay, hindi pwede! Bumangon ka na dyan at marami ka pang gagawin. Pero Tita Malu... Annalyn, umayos ka dyan. Hindi ka pa nagtatagal dito sa bahay ko, nagiging pasaway ka na kaagad? Hala, bilisan mo't bumangon ka na dyan. Halika na, lumabas ka na ng kwarto. Sige po, Tita. May pandesal at palaman na dyan sa lamesa. Ikaw na lang din na magtimpla ng kape mo. Kasi nakapag-init na rin ako ng tubig. Sige po, Tita. Mabilis ang oras dito sa Maynila, ha? Hindi pwede ang babagal-bagal at tatamad-tamad ka. Kung gusto mong umasenso ka sa buhay, sipagan mo sa lahat ng oras. Opo, Tita. Maaga nga pala talaga akong gumigising kahit araw ng Sabado at Linggo. Maaga kasi ako nagsisimula na maglinis dito sa bahay, kaya kailangan na masanay ka na. Maaga rin naman po talaga akong gumigising. Talaga? Bakit ang hirap mong gisingin kanina? Medyo napagod lang po talaga ako sa ilang oras na naging biyahe namin ni Nanay kahapon. Ang hilig mo talaga magreklamo kahit kailan, ano? Tita Malu, hindi naman po ako nagrereklamo. Sinabi ko lang po yung dahilan kung bakit hindi agad ako nakabangon kanina. Ang sabihin mo, sinanay ka lang ng nanay mo na tatamad-tamad ka sa bahay nyo. Naku, Annalyn, sinasabi ko na sa'yo na hindi talaga pwede dito sa pamamahay ko ang katamaran mo na yan. Hindi po ako tamad sa kahit na anong gawaing bahay. At ipapakita ko po yun sa inyo. Patunayan mo, hindi yung puro salita ka lang dyan. Tandaan mo, hindi magiging biro ang mga gagastusin ko sa'yo. Kaya ayus-ayusin mo ang pagkilos dito sa bahay ko. Opo, Tita. Puro ka opo-opo dyan. Hindi mo pa nga binibilisan ang pagkilos mo? Nakita mo naman kung gaano kalaki ang bahay ko, di ba? At napakaselan ko pagdating sa mga dumi o alikabok dito. Siguraduhin mo na kapag sinabi mong tapos ka ng maglinis,
Malinis talaga ang bawat sulok ng bahay na to. Dahil kapag nakakita ako ng dumi o magulong gamit dito, ilang araw ko talaga mag-uulam ng alikabok dahil sa kapalpakan mo. Huwag po kayong mag-alala, tita. Sanay po talaga ako sa kahit na anong gawaing bahay. Kaya maaasahan niyo po ako. Ay, patunayan mo sa akin lahat yung sinasabi mo. Dahil kapag napatunayan ko na tatamad-tamad ka, makakatikim ka ng tamang pagdidisiplina sa akin. Tandaan mo yan, Annalyn. Papa Dudut, hindi ko talaga gaanong kilala si Tita Malu kasi kapag may konting pagtitipon sa bahay kagaya ng fiesta, ay hindi siya nagpupunta para makihalubilo sa amin. May ilang beses ko lamang siyang nakita noon bago ako makitira sa kanya. Madalas ko lamang naririnig ang mga kwento tungkol sa kanya. Nasa kanilang 4 na magkakapatid ni nanay si Tita Malu ang pinaka-successful dahil ito lang ang nakapagtapos ng pag-aaral at nakakuha ng maayos na trabaho. Noong nabubuhay pa si Tatay Papa Dudut ay madalas niya rin pong binibida sa akin ang kapatid ni nanay na si Tita Malu. Na kapag nakatapos raw ako ng pag-aaral ay magiging kagaya raw ako nito na magkakaroon ng maayos na trabaho at magandang buhay. Kasunod daw noon ay maibibigay ko na sa kanila ang magaan na pamumuhay na pinapangarap nila. Nakikita raw ni tatay na ako ang magbibigay ng totoong liwanag at saya sa aming pamilya. Totoong nakaka-pressure sa side ko kasi hindi naman ako kagaya ng valedictorian kong kaklase noong elementary at high school, na kahit na hindi gaanong nag-aaral ay palaging nangunguna sa klase. May ilang beses din na from top 2 ay nagiging top 3 or top 4 na lamang ako sa klase namin noong elementary. Kapag nangyayari yon ay nakikita ko ang pagkadismaya sa mukha ng mga magulang ko. Kaya naman ginagawa ko ang lahat para kahit papaano ay makahabol sa mataas na grade sa klase. Tinatako sa isipan ko ang palaging bilin ng mga magulang ko na ako ang magiging tulay para maging mas magaan ang buhay namin noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makagraduate ako noon ng high school at sabihin ni nanay na hindi muna ako makapagkolehiyo dahil hindi niya kayang gastusin. Ang sabi ko ay gagawa ako ng sarili kong paraan para makapagpatuloy ng pag-aaral. Sa mahigit 1 taon na hindi ako nag-aral noon, tumulong ako sa pinsan ko sa pagtitinda ng mga kakanin at sa mga araw na hindi kami nagtitinda ay sumusubok ako na mag-apply sa mga university na nababalitaan ko na nagpapa-exam para sa scholarship. Hanggang sa makapasa na nga ako ng full academic scholarship sa isa sa mga pinag-eksaman ko sa munisipyo. Pumunta kasi kami doon sa munisipyo ang ilang mga estudyante at staff mula sa university sa Maynila para magpa-exam sa mga gustong magkaroon ng scholarship. At sa awa naman ng Diyos, ay naipasado ko ang exam at umabot ang score ko para makakuha ng full scholarship. Yun talagang kailangan ko, full scholarship. Ang tanong kaagad noon ni nanay nang sabihin ko sa kanyang tungkol sa pagkapasa ko sa scholarship qualifying exam ay paano raw ang magiging ibang gastusin ko, Papa Dudut. Hindi niya raw kakayanin na maibigay yon, lalo na nga at malayo sa lugar namin ang Maynila. Nalungkot talaga ako noon dahil pakiramdam ko ay hindi sinusuportahan ni nanay ang mga pangarap ko. Ang pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral. Hanggang sa isuggest niya sa akin na doon na lamang ako makitira muna kay Tita Malu na noon ay nakausap na rin daw niya. Nagkita raw kasi sila sa lamay ng isang pinsan nila at nasabi niyang tungkol sa pagkapasa ko sa scholarship. Kay Tita Malu raw nang galing ang ideya na makitira ako sa kanila at manilbihan kapalit ng pera na ibibigay niya sa akin at panggastos sa eskwelahan, Papa Dudut. Grabe, ang sakit naman sa ulo nitong nire-review ko. Ay,
Bakit pa kasi ang hirap palagi ng exam na binibigay sa amin ni Sir? Palagi na lang may mahabang formula at computation. Ang init-init pa ng panahon kahit 2:00 na ng madaling araw. Makapagbukas nga muna ng electric fan. Ayan, grabe. Kahit paano nabawasan ang init dito sa sala. Nakakadagdag kasi ito ng sakit ang ulo ko. Oh, bakit gising ka pa? Tita, nagre-review po kasi ako para sa midterm exam namin mamaya. Madaling araw na! Ngayon mo pa naisipang mag-review? Marami po kasi akong ginagawa kapag umaga bago ako pumasok sa school eh. Pati na rin po kapag kakauwi ko lang dito sa bahay. Inuuna ko po lahat ng gawain dito na kailangang asikasuhin. Eh bakit hindi mo ayusin ang schedule ng mga gawain mo dito sa bahay? Para hindi mo na kailangan gumising na maaga at mag-review. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Kasi ayos lang naman po sa akin na madaling araw ako nagre-review. Mas nakakatulong nga po yun na mas matandaan ko yung mga inaaral ko. Okay lang po sa akin na magpuyat para sa pagre-review ko. Sino bang may sabi na yan ang inaalala ko? Po, Ang pagtaas ng bayarin natin sa kuryente ang iniisip ko, Annalyn. Kasi sa halip na nakakapagtipid tayo, gising ka pa ngayon at gumagamit ng ilaw at electric pan dito sa sala. tita, kabubukas ko pa lang naman po ng electric fan. Huwag ka nang magdahilan dyan. Hindi kasi ikaw yung nagpapakahirap na magtrabaho para mabayaran ng bilis dito sa bahay. Kaya wala kang pakialam kahit tumaas pa ang bayarin natin sa kuryente. Hindi naman po sa ganun. Nagtitipid din naman po ako sa paggamit ng appliances dito sa bahay. Talaga? Bakit gumigising ka pa ng madaling araw para lang magsayang ng kuryente dito sa bahay? Kagaya po ng sinabi ko kanina, wala na po kasi akong oras na mag-aral bago umalis ng bahay o kahit pag-uwi ko dito. Masyado rin po kami maraming ginagawa sa school, kaya hindi ko maisingit ang pagre-review kapag nandun ako. Ito lang po talaga yung oras na nakikita ko para makapag-review ako ng maayos. Kaya ayos lang sa'yo na tumaas ang bayarin natin sa kuryente? Okay lang sa'yo na ako naman ang mahirapan na magtrabaho para lang mabayaran ang perwisyo na ginagawa mo dito sa bahay ko? Hindi naman po sa ganun, kasi sa totoo lang. Alam mo, Annalyn, sana makaramdam ka naman ng kahit konting hiya sa akin. Kasi hindi ko pinupulot ang pera na binibigay ko para magamit na allowance mo. Lalo na mga pambayad ng bilis dito sa bahay. Magkusa ka naman sanang magtipid. Hindi yung paulit-ulit ko nalang pinapaalala sa'yo na hindi madali ang buhay. Hindi ka pinanganak na mayaman, kaya hindi ka dapat nagfe-feeling mayaman. Paghirapan mo ang bawat butil ng kanin na kinakain mo, pati na ang bawat paghinga na ginagawa mo dito sa loob ng pamamahay ko. Alam ko naman ang magiging lugar ko sa pamamahay ni Tita Malu, Papa Dudut. Sa panahon na mataas ang presyo ng mga bilihin ay wala na talagang libre kahit pa sa mga kadugo o kamag-anak mo. Lahat ng bagay ay kailangan mong pagsumikapan na makuha. Kasama na nga doon ang pagtira ko sa bahay ni Tita Malu, Papa Dudut. Pagpapakain niya sa akin at pagbibigay ng pera na panggasto sa eskwelahan. Lahat yon ay kailangan kong pagsumikapan at ang paninilbihan sa kanya ang kapalit ng mga bagay na ibinibigay niya para sa akin. Hindi ko lang din talaga inaasahan noon yung magiging pagtrato niya sa akin, Papa Dudut. Madalas kasi kapag kinikwento siya sa akin ni nanay at ni tatay, yung tungkol lang sa pagiging successful na tao ni Tita Malu. Hindi nga raw ito masyadong nakakapunta sa mga maliliit na salo-salo dahil palaging nasa trabaho ang oras nito. Kaya noon pa man ay humahanga na rin talaga ako sa kanya. Ang hindi ko alam ay sa kabila ng mga magagandang kwento na napapakinggan ko tungkol sa kanya ay yung ugali na hindi niya madalas na pinapakita sa ibang tao, Papa Dudut, ay meron siya. Eto na ang kape mo, ate. Salamat, Malung. Mabuti naman at naisipan mo nang dumalaw dito sa bahay.
Pasensya na at ngayon lang din ako nagkaroon ng extra na pera para magamit na pamasahe paluwas ng Maynila. Dapat sinabi mo para pinadalhan kita ng pamasahe mo papunta dito. Ano ka ba? Hindi na kailangan yun at napakarami mo nang naitutulong sa amin ng anak ko. Nahihiya na nga ako sa iyo eh. Ate, walang dahilan para mahiya ka sa akin. Sabi ko naman sa'yo, basta kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang palagi sa akin. Nay? Annalyn, anak! Nay, grabe! Namiss ko po kayo! Payakap nga po! Namiss din kita, anak. Miss ka na namin ng mga kapatid mo. Ay, maupo ka muna dito sa sofa at mukhang pagod ka rin sa biyahe mo. Medyo nga po, kasi ang layo ng nilakad ko mula dun sa may kanto. Naku, naglakad ka pala mula dun sa babaan ng jeep? Opo, Tita Malu. Ay bakit hindi ka nalang sumakay ng tricycle? Nagtitipid po kasi ako, Tita. Mabuti naman at naisipan mo nang gawin yan. Alam mo kasi, sa totoo lang ate, medyo magastos pala tong si Annalyn. Palagi niyang nauubos ang allowance na binibigay ko sa kanya. Kahit sinusobrahan ko na nga yung binibigay ko, wala pa ring natitira. Kaya madalas ko tuloy siyang masermonan tungkol sa paghawak at paggamit ng pera. Alam ko na hindi ako ang nanay niya, pero hindi ko lang maiwasan na mapagsabihan sa ate. Ayos lang, Malu. Naiintindihan ko kasi para naman din kay Annalyn ang ginagawa mo. Yan din ang palagi kong sinasabi sa kanya. O siya, maiwan ko na muna kayo dyan. Magluluto lang ako ng ulam para sa hapunan natin. Naku, Malu, aalis na rin naman ako mamaya. Huwag ka nang mag-abala pa. Dito ka na maghapunan ate. Bibilisan ko ang pagluluto para maaga tayong makakain. Ikaw na muna mag-asikaso sa nanay mo, Annalyn. Ako nang bahala sa pagluluto sa kusina. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na tayo, ha? Sige po, Tita Malu. Salamat po. Kamusta ka naman dito, anak? Ayos naman po ako dito, Nay. Sigurado ka? Opo. Para kasing medyo nangangayayat ka. Saka ang lalim ng eye bags mo. Marami po kasing inaasikaso ngayon sa school kaya madalas napuyat din po ako. May gusto ka bang sabihin o ikwento sa akin? Wala naman po. Maayos ba ang trato ni Malu sa'yo dito sa bahay niya? Ayos na ayos lang po ako, Nay. Mabait po siya sa akin tsaka binibigay niya po lahat ang mga kailangan ko sa school. Madalas nga po na sobra talaga yung allowance na binibigay niya sa akin. Kaya maswerte po ako na pinatuloy niya ako dito sa bahay niya. At tinutulungan niya ako pagdating sa ibang gastusin na kailangan para makapag-aral po ako. Papa Dudut, hindi naman ako madalas na sinasaktan ng pisikal o pinagbubuhatan ng kamay ni Tita Malu. Mas madalas pa yung ginagawa niya na pagsigaw sa akin at pagbitaw ng mga masasakit na salita. Pakiramdam ko ay mas masakit pa ang mga salitang yon kesa sa pananakit niya ng pisikal sa akin. Mas nagiiwan yon ng kirot at marka sa akin, lalo na kapag nararamdaman kong isa lamang akong sampid na palamunin sa bahay ni Tita Malu. Pero ni minsan ay hindi ko yon sinabi o kinuwento kay Nanay Papa Dudut. Alam ko kasi na labis siyang mag-aalala sa akin at baka bigla niya na akong pauwiin sa bahay at ni minsan kasi hindi ako sinaktan o pinagbuhatan ng kamay ni Nanay. Hindi man perpektong ilaw ng aming tahanan si Nanay ay sapat na ang pag-aalaga at pagmamahal niya para masabi ko na hindi niya hahayaan na masaktan ako ng ibang tao. Kaya ang palagi kong sinasabi sa kanya, sa tuwing magkakausap kami ay ayos lamang ako at mabait naman si Tita Malu. At kailanman ay hindi niya ako dapat na alalahanin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa kabila ng hindi magandang pinagdaanan ko kay Tita Malu, malaki pa rin ang naging pasasalamat ko sa kanya dahil nakatapos ako ng pag-aaral ko. Oo, hindi naging madali ang lahat pero naging daan naman si Tita Malu para matupad ang mga pangarap ko na maitawid ang kolehiyo.
hindi man gaanong naging maayos ang pagtrato niya sa akin, nagpapasalamat pa rin ako na pinatuloy niya ako sa bahay niya at tinulungan sa mga gastusin ko sa pag-aaral. Papadudot, umuwi na rin ako noon sa bahay at kagad ding nakahanap ng maayos na trabaho. Literal na ako ang sumalo ng lahat ng responsibilidad at gastusin sa bahay namin. Pinakamabigat na kasama ang pagbabudget ko. Sa pag-aaral ko sa kolehiyo or pagpapaaral ko sa kolehiyo sa kapatid kong si Alena na sumunod naman sa akin. Wala kasi siyang kahit na anong scholarship na pwedeng makabawas ng tuition fee niya. Pero ganun pa man ay pilit kong ginapang ang pag-aaral niya. Kasabay ng ilang gastusin sa bahay dahil umaasa ako na kapag nairaos ko ang mga gastusin sa pag-aaral ni Alena, matutulungan niya ako sa responsibilidad sa pamilya namin, Papa Dudut. Anong plano mo ngayon? Hindi ko nga po alam, Nay. Kailangan malaman na to ng ate mo habang maaga pa. Natatakot po ako, Nay. Alam ko. Pero hindi mo pwedeng itago sa kanya ng matagal ang sitwasyon mo ngayon. Malalaman at malalaman din niya ang ginawa mo, Alena. Ate, Annalyn, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon, anak. Dapat nga po kanina pa ako nakauwi kasi maaga ko natapos yung trabaho ko, Nay. Kaya lang, ang traffic naman po banda dun sa may tulay kasi may banggaan na naman po ng truck at kotse dun. Grabe tuloy yung traffic na mapadaan yung jeep namin dun kanina. Madalas talaga na may nangyayaring aksidente doon. Ay, sandali nga lang at ipagtitimpla kita ng kape mo. ako na po magtitimpla ng kape, Nay. Ako na. Samahan mo na lang dyan ang ate mo, Alena. Sige po, Nay. Kala ko gabi pa ang tapos ng klase mo kapag ganitong Biyernes, Alena. Ate, nag-text sa isang kaklase ko yung professor namin para sabihin na hindi siya makakapasok sa klase namin mamaya. Kaya umuwi na lang din ako ng maaga dito sa bahay. Mabuti naman kung ganun. Anong ibig mong sabihin ng mabuti naman, Ate Annalyn? Mabuti naman at naisipang mo umuwi na lang dito sa bahay. Kesa maglakwatsa ka pa sa labas kasama ng ibang kaibigan o kaklase mo. Sa panahon kasi ngayon, mahirap na talaga magtiwala sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi hindi mo alam kung anong impluwensya ang pwede nilang maibigay sa'yo. Baka mamaya, ikapahamak mo pa yung pagsama-sama mo sa mga kaibigan mo kapag niyaya ka nilang lumabas o tumambay sa kung saan. Oh, eto na ang kape mo, Annalyn. Salamat po, Nay. Bakit pala hindi ka na nagsalita, Alena? Naiintindihan mo naman siguro yung punto ng mga sinabi ko kanina. Oo naman, Ate. Naiintindihan ko lahat. Eto na ang kape mo, Alena. Salamat po, Nay. Mabuti naman kung ganun. Ay, tikman ko nga muna tong kape na tinimpla ni Nanay. Oh, mainit pa yan. Kaya dahan-dahan lang sa pag-inom. Grabe ang pait. Pero ito talaga ang gusto kong kape para nagigising lalo ang diwa ko. Nitong mga nakaraang araw kasi pakiramdam ko, palagi akong pagod sa trabaho. Pero di bale, ilang taon na lang naman makakagraduate ko na rin, Alena. At matutulungan mo na ako sa mga gastusin dito sa bahay. Kaya iwasan mo sana yung mga classmate mo na alam mong hindi maganda ang impluwensya sa'yo, ha? Baka mamaya, maging dahilan pa sila ng pagbubuntis mo nang wala sa oras at... Oh, Alena, ayos ka lang ba? Nako, pasensya na. Kasi, dumulas lang sa kamay ko tong tasa ng kape kaya natapon dito sa lamesa yung laman. Pero, okay lang naman ako. Hindi ako napaso ng kape, Ate. Ate Annalyn, aayusin ko lang to. Eto na ang basahan, Alena. Ako na magpupunas dyan sa lamesa. Sige po, Nay. May problema ba? Nay, Alena, napapansin ko na kanina pa kayo nagtititigan na para bang may gusto kayong sabihin sa akin. Ano ba yun? Wala yun, Ate Annalyn. Wala naman kaming dapat na... Alena, sabihin mo na kay Annalyn ang dapat niyang malaman. Alena, ano ba tong sinasabi ni Nanay?
Ano ba yung dapat mong sabihin sa akin? Kasi kanina ko pa talaga kayo napapansin. Kaya sigurado ako na may gusto kayong sabihin sa akin eh. Ate Annalyn, buntis ako. Anong sabi mo? Tama ba yung narinig ko? Buntis ka, Alena? Oo, ate. Buntis ako. Sorry. Sorry? Sorry para saan? Kasi sinira mo yung tiwala ko sa'yo? Kasi sinira mo yung mga plano natin para sa bahay na to? Para kay nanay? O sorry kasi sinayang mo lahat ng perang pinagpapaguran ko para lang makapag-aral ka. Ano, Alena? Bakit ganyan ka? Bakit dapat ko walang utang na loob mo naman sa akin? Annalyn, tama na yan. Ano pong tama, nanay? Bakit ako ang sinasaway niyo? Bakit hindi yung kapatid ko? Nandyan na yung bata sa tiyan niya. Hindi na natin mababago na buntis ang kapatid mo. Ayun na nga po, Nay. Bakit parang hindi niyo man lang sinubukan na pigilan siya sa kalandian na ginagawa niya? Sabi ng tama na, Annalyn. Huwag mo nang pagsalitaan ng ganyan ang kapatid mo. Ayun naman po talaga ang totoo na eh. Wala nang ibang gagawin si Alena kung hindi ang pagbutihin ng pag-aaral niya. Pero lumandi pa siya at nagpabuntis sa kung sino lang lalaki. Samantalang ako nun, wala akong inatupag kundi pag-aaral ko at paninilbihan kay Tita Malu. Sa bagay, hindi niya rin naman po alam kung anong pasakit ang pinagdaanan ko sa kamay ni Tita. Ha? Sinasaktan ka ba ng tita Malu mo? Opo, at hindi lang yon. Palagi niya pa ako minumura at sinusumbat sa akin lahat ng mga ginagastos niya para sa akin. Tiniis ko lahat yun. At minsan, hindi ko sinabi sa inyo dahil ayoko mag-alala kayo. Dahil ang nasa isip ko nun, titiisin ko lahat ng hirap at pasakit sa bahay ni Tita Malu para makapagtapos ako ng pag-aaral ko. Para mapag-aaral ko yung mga kapatid ko at dumating ang araw na tutulungan ako ni Alena sa mga responsibilidad dito sa bahay. Pero nagkamali pala ako. Kasi hanggang sa huli, ako pa rin pala ang kailangan na kumayod sa pagtatrabaho para sa inyong lahat. Papa Dudut, alam ko na hindi talaga maganda sa ugali natin ang panunumbat sa lahat ng tulong na nagawa o naibigay natin sa iba, lalo na sa ating pamilya. Pero kasi ng mga oras na yon ay pakiramdam ko ay masyado nang nasagad ang pagtulong na ginagawa ko para sa kanila. Masyado na silang umasa sa akin at sinamantala ang kabaitan ko na pagsalon ng responsibilidad ng buong pamilya. May usapan kasi kami ni Alena na pagbubutihin niya ang pag-aaral niya, na hindi siya magpapaligaw sa kahit na sinong lalaki at mas lalong hindi siya magkakaroon ng boyfriend. Nangako siya na tutulungan niya ako sa pagsalon ng responsibilidad ng aming pamilya. Pangako na hindi naman pala niya kayang tuparin. Papa Dudut, nakita ko ang labis na pagkagulat sa mukha ni nanay nang marinig niya ang kinuwento ko na pang-aapi sa akin ni Tita Malu. Hindi rin niya malaman ang dahilan kung bakit nagbago ang ugali nito dahil mabait naman daw ang kapatid niyang yon. Baka raw nagbago na lamang si Tita Malu dahil sa biglaang paggaan ng kanyang buhay at pagkakaroon ng maraming pera. O binago ito ng mga pagsubok na hinarap niya para sa buhay at para guminhawa. Sa totoo lang, Papa Dudut, ng mga panahong yon, medyo naiintindihan ko na rin si tita. Iba lang ang paraan niya. Pero ginusto niya lang din akong mapabuti. Na pinuwersa niya akong maging malakas at maging palaban sa buhay. Sa totoo lang ay isa siya sa mga rason kung bakit mas nagsumikap akong makapagtapos kaagad. Kaya naman kung tutuusin ay naging dahilan siya ng pagtatag ko bilang isang tao. Ganun ko na lang din tinitingnan yung mga nangyari para siyang naging intensive training sa akin. Tungkol naman sa pagbubuntis ng kapatid kong si Alena. Noong malaman ko naman yon ay huminto na siya noon sa pag-aaral. Naging maselan kasi ang kalagayan niya at ang
masama pa doon ay hindi na nagpakita ang lalaking nakabuntis sa kanya. Kaya naman ang nangyari, ako na naman ang gumastos ng lahat ng gastusin kasama na ang mga check-up at gamot na kailangan sa pagbubuntis niya. Sobrang sama ng loob ko noon kaya halos hindi ko siya kinakausap hanggang sa makapanganak na ang kapatid ko. Nagawa ko lang dalawin siya 2 araw pagkatapos niyang manganak, Papa Dudut. Kamukhang kamukha mo talaga ang baby mo, Alena. Lalo na kapag ganyan na mahimbing ang tulog niya. Oo nga po, Nay. Mula sa mata, ilong, labi, hanggang sa maputing kutis ni baby. Namana niya sa akin lahat. Mabuti na lang talaga dahil sigurado ko na lalaking maganda ang baby mo. Lalaki siyang maganda at mabuting tao. Ate Annalyn, Kumusta ka na, Alena? ayos naman ate. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakadalaw dito sa ospital. Nag-overtime pa kasi ako sa trabaho ko. Okay lang, naiintindihan ko. Hindi ka ba nahirapan sa panganganak mo? Hindi naman ate. Ang sabi ng doktor, nakakabilib daw ako kasi hindi ako kagaya ng ibang naging pasyente nila na inabot pa ng ilang oras sa pagle-labor. Mabuti naman. Anak, tingnan mo ang baby ni Alena na karga niya. Kamukhang kamukha ng kapatid mo. Oo nga ate, lapit ka pa ng konti dito sa tabi ko para mas makita mo si baby. Hindi ba siya magigising kapag lumapit ako dyan? Hindi, Annalyn. Mahimbing ang tulog ni baby kaya hindi kagad siya magigising. Liga na dito sa tabi ng kapatid mo para makita mo kung gaano kaganda ang pamangkin mo. Sige po. Oo nga. Kopyang-kopya niya ang mukha mo, Alena. Ganyan na ganyan din ang mukha ng kapatid mo nung pinanganak ko siya. Kamukha niya nga po yung mga baby picture ni Alena, Nay. Ang taba ng pisngi. Tapos, namumula pa. Kaya hindi may pagkakailang akong nanay niya. Mabuti na lang talaga at hindi ka nahirapan sa panganganak sa baby mo, Alena. Yung iba kasi, di ba, kapag first time nila manganak, nahihirapan talaga sila. Tsaka nabanggit ni nanay noon na sinabi ng doktor na magiging masela ng pagbubuntis pati na ang panganganak mo. Nasunod ko rin daw kasi lahat ng mga bilin ng doktor, lalo na pagdating sa mga gamot na kailangan kong inumin. Alena, pasensya ka na kung wala ako dito sa tabi mo nung manganak ka. 2 araw pa ang lumipas bago kita nadalaw dito sa ospital. Ayos lang ate. Naiintindihan ko yun. Sorry talaga. Sorry kung naging pabigat ako na kapatid sa'yo tapos nagdagdag pa ako ng panibagong pabigat sa buhay mo. Hindi totoo yan. Kung ano man yung hindi magandang salita na nabitawan ko sa iyo noon, kalimutan mo na yun. Hindi ko naman kasi talaga dapat na sinumbat sa inyo lahat ng sakripisyong nagawa ko. Pamilya tayo. Kaya kailangan na hindi ako mapagod na tulungan at suportahan kayo. Annalyn, anak. Sorry din, ha? Isa pa po kayo, Nay. Hindi niyo po kailangan na mag-sorry sa akin. Tama ka kasi sa sinabi mo na masyado na naming binigay sa iyo ang mabigat na responsibilidad sa pamilya natin. Kung alam ko lang talaga na sinasaktan ka ni Malu, hindi ko na hinayaan pa na. Tapos na po yun, Nay. Nangyari na po lahat ng yun. Isa pa, sa kabila ng mga nangyari, nagpapasalamat pa rin po ako kay Tita Malu. Dahil malaki ang naitulong niya para makapagtapos ako ng kolehiyo ko. Tsaka ang mahalaga naman po ngayon, yung kasalukuyan natin at future ng pamangkin ko. Yun na lang po ang isipin natin, kung paano natin mas mapapabuti ang buhay natin. Promise ate, kahit may anak na ako, gagawin kong lahat para makatulong sa'yo at sa pamilya natin. Basta wag kami ang palagi mong uunahin, Alena. Ngayong may anak ka na,
Mas itutok mo sa kanya ang atensyon mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin palagi ni Nanay. Nandito lang ako palagi sa tabi niyo ni Baby. Papadudot nang malaman ko noon na buntis si Alena ay nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib ko. Medyo nahirapan akong huminga dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Magkakahalong galit, sama ng loob, inis at matinding lungkot ang nasa dibdib ko kaya kaagad na sumabog ang luha ko. Hindi ko na rin napigilan ang mga salitang nabitawan ko noon kasama na nga ang panunumbat sa lahat ng sakripisyo na nagawa ko para sa pamilya ko. Oo, walang pumilit sa akin na saluhin ang responsibilidad na yon at palagi akong may choice na hindi yon tanggapin. Pero bilang panganay at lumaki sa pamilya na tinatatak sa isipan ko na kailangan kong gawin ang lahat ng yon, tinanggap ko nang ako ang unang aasahan nila na tutulong para guminhawa ang buhay ng aming pamilya. Pero umaasa ako noon na hindi lang ako ang gagawa ng pagsalo ng responsibilidad na yon. Umasa ako na tutulungan ako ng mga kapatid ko lalo na ni Alena. Kaya naman sobrang sumama talaga ang loob ko nang malaman ko na buntis siya at hindi pa pananagutan ng lalaking tatay ng baby niya. Pakiramdam ko kasi noon ay naging sobrang makasarili ni Alena, Papadudot. Buong buhay ko kasi noon ay wala akong ibang inisip kundi ang pamilya ko at kinabukasan nila. Tapos ayon si Alena magpapaligaw at magkakaroon ng boyfriend nang hindi pinapaalam sa amin. Nagpakasaya siya sa perang pilit kong pinaghihirapan na kitain sa trabaho ko. Hindi niya pinahalagahan ang effort na ginagawa ko para sa pamilya namin. Pero nang malaman nila nanay ang tungkol sa mga pinagdaanan ko kay Tita Malu ay nakita ko naman ang pagsisisi sa mukha nila. Nakita ko na hindi niya naman talaga ginusto na mahirapan ako sa responsibilidad na sinalo ko para sa pamilya namin. Akala ko, Papadudot, ay magtatagal pa ang sama ng loob na nararamdaman ko kay Alena. Pero nang makita ko ang pamangkin ko ay kaagad na nabawasan ang sama ng loob na nararamdaman ko. Narealize ko na hindi ako dapat maggalit sa baby ni Alena dahil wala naman itong kasalanan sa naging sitwasyon namin. Hindi rin ginusto ni Alena na iwanan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Kaya nagkapatawaran na rin kami ng araw na yon. Nang sumunod na taon ay pinagpatuloy ni Alena ang pag-aaral niya at nagawa niyang tapusin ang kolehiyo. Tinulungan niya rin ako na pag-aralin ng iba pa naming mga kapatid nang magkaroon na siya ng trabaho. Nagtulungan kami sa pagpapalaki sa anak niya at mga gastusin sa aming pamilya. Siguro nga, Papadudot, ang aral na maiiwan ko sa araw na ito mula sa sulat kong ito ay pahalagahan natin ang ginagawa ng ating pamilya para sa atin. Pahalagahan natin ang pagsasakripisyo na ibinibigay ng mga breadwinner ng ating pamilya. Dahil sa totoo lang, hindi madali ang maging breadwinner. Hindi madaling saluhin ang responsibilidad ng mga magulang, pero walang hindi kakayanin para sa mahal nating pamilya. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko, Papadudot. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Annalyn. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories,
kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.